Magandang araw sa inyo guys. So another day, another vlog, another rest day na naman. Today guys, maiba naman tayo. Pag-uusapan natin naman about lang naman sa bakit naging choice ko sa dami-dami nating option dito sa market. Bakit Kiwi Coffee Racer 152? So marami nagsasabi bakit daw ang pinili ko ay Kiwi, bakit hindi Rusi Classic? Medyo malaki daw naman tingnan yung Rusi Classic. Okay din daw naman yung Cafe 150, mga ganun. Unang-una lang naman talaga natin kailangang tingnan sa pagbili bago tayo bumili ng motor, di ba budget muna. So nag-base muna ako sa hawak nating budget. Medyo ng time na yun tight talaga. Nagkailangan ko pa maghanap ng trabaho para nga lang may pandagdag dun sa ating ida-down para sa ating pangarap na motor. Ako into sports talaga ako, kaya yung aggressive yung napili kong riding position kasi doon ako mas komportable, unlike doon sa stock na handlebar ni Coffee Racer 152. Medyo upright siya ng konting-konti lang naman. Tapos medyo nakayuko din lang ako ng kauntian. Then sabi ko parang hindi pa ako masyadong satisfied dun sa riding position niya, kaya nag-switch ako into clip-on. Ayun, speaking of clip-on, siya yung pinakaunang upgrade ko. Pangalawa na lang yung mga bar and side mirror ko. Round pa nung time na yun yung side mirror na nabili ko. Tapos nung naka-clip-on na ako, naisip ko paano kaya magiging sports yung classic. Nag-research ako ng time na yun, nakita ko yung channel ni Racer TV. So marami siyang mga pinapakita mga builds every week. Tapos kumukuha na lang ako dun sa bawat bikes ng concept kung paano ko bubuuin yung sport classic na gusto ko. Kung gusto niyo ring maghanap ng mga builds about Cafe Racer lang, so punta kayo kay Racer TV. Niyo lang, view niyo lang yung channel niya, tapos videos. Makakita kayo doon ng lahat ng mga uploads niya before. So nag-scroll down lang ako doon, tapos pumili ako ng mas maganda at babagay dun sa project ko na tinawag kong Project Sport Classic. Bale, sumatotal guys, ang nagastos ko na nga pala dito nakasalpak lang dito sa motor ko na mga builds. Siguro umabot na siya ng 17.5, more or less ganun. Bale, ang ginawa ko nga pala dun sa aking gulong, yung nasa likod na stock natin na 110 by 80 by 70, inilipat ko siya sa harap. Tapos bumili ako ng aftermarket na 140 na pang street na na tire. Westlake nga pala yung brand niya, and very satisfied talaga ako dun sa kanyang performance. Makapit siya sa cornering since aggressive yung aking riding style. Mahilig tayo sa mga banking, racing ganun. Highly recommend kung ikaw talaga ay into sport or street tire yung gagamitin mo sa build mo. Ito, high recommended ko tong Westlake. Napakakapit, masasatisfy ka talaga sa performance niya. Bali, yung motor ko nga palang si Victoria, almost 3 years na siya sa akin. Siguro next week gawan ko siya ng review, mga negative and positive side na experience ko within almost 3 years. So ayun, medyo mahaba na yung video natin. Gusto ko lang kasi muna mga 5 minutes video muna yung pinaka-maximum para hindi naman kayo mainip kung sakaling medyo boring ako pakinggan. Kung ikaw nga pala umabot ka nga pala sa part na to, so ikaw naman yung mag-comment. Then kung may katanungan ka, gawa natin ng content yan at sasagutin ko yun sa next video natin. Yun lang, maraming salamat.